palakpak para sa Diyos. Pasensyahin mo naman bilang paggalang po sa salita po ng ating dakilang Panginoon sa gabi nito. So bago ang salita ng Diyos, manalangin muna tayo na i-bless ng Panginoon yung pag-aaral natin ng Kanya pong mga banal na salita. Purihin ka, Panginoon, sa gabi nito. Salamat po sa biyaya ng buhay, kalakasan, sa lahat ng pag-iingat, gabay mo sa amin, sa patuloy na pagkaloob sa amin ng hininga na nagagamit namin sa araw-araw. Salamat, Lord, na tunay nga na ang iyong biyaya ay magpawalang hanggan. Salamat, Panginoon, sa pagpapala na ito ng buhay na ibinibigay mo. Sa gabi nito, Panginoon, purihin, sambahin ang iyong pangalan. Lumalapit kami na nagpapakumbaba, dumudulog kami sa iyong presensya. Ikaw ang itinataas namin sa aming kalagitnaan. Ikaw ang pinaparangalan, ikaw ang dinadakila, ikaw ang niluluwalhati. Pagpalain mo, Panginoon, sa gabi ito ang aming pong prayer meeting. Pagpalain mo rin ang pagbahagi ng iyong mga salita. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palampakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Noong mga nakaraan, nagturo ako no Pizza 16. Nalaman niyo pa? Ako na kayo, mga kapatid. Naalala niyo pa? May 16. Nagturo ako sa pinamagatang The Importance of Fellowship. Ang kahalagahan ng pagkakatipon. At ayon sa banal na kasulatan, Acts chapter 2, verse 42, sila ay nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. So, itutuloy ko, mga kapatid, ituturo yung ang kahalagahan ng pagkakatipon. So, alam natin na ituro ko bakit mahalaga ang pagkakatipon. Sino yung nakaalala noong una? Roman number 1. Limot na. Mahalaga ang pagkakatipon sapagkat nilikha tayo sa isang relasyon. We are created for relationship. Mahalaga ang pagkakatipon sapagkat ang pagkakatipon, pangalawa, nagpapalakas ng ano? Nagpapalakas ng pananampalataya. Fellowship strengthens our faith. Pangatlo, mga kapatid, fellowship provides support. Ano pa? Fellowship provides support, encouragement, and it builds us up. Kapag sa pagtitipon tayo, nakakakuha tayo ng moral support, kalakasan, amen, at pinapatibay po tayo nito, mga minamahal. So alam po natin ang kasabihan, no man is an island. Walang taong isla. O walang taong makapag-iisa. Hindi kaya ng tao na maging isa siya. Amen? Na ayaw niya makipagkaibigan. Gusto niya sarili lang talaga. Walang tao, mga kapatid, na walang kaibigan. Kahit sabihin, siya na ang pinaka-extrovert. Introvert. Introvert ba? Tama? Siya na ang pinaka-introvert sa lahat ng introvert. Pero kapag ang introvert nagsama-sama, maiingay din. Diba? So, no man is an island. So, likas sa tao ang makipag-fellowship. Yung mga mahiyain, ina-isolate nilang kanilang sarili sa mga walang hiya. Pero kapag may katabi yan na mahiyain din, nagkakasundo yan sila. Diba? Kasi meron silang common denominator. Pareha sila mahiyain. Yung mga madadaldal, kapag
Pag nakatabi yan sa kampo madaldal din, mas lalong iingay. Bakit? May common denominator sila na tinatawag ay pagiging maingay. So dito natin makikita, fellowship ay kakambal na ng pagiging tao. Walang taong kayang mabuhay na nag-iisa. Ha? Sabihin na natin, Pastor, mabuhay akong walang asawa. Yes, mabuhay kang walang asawa, pero may kamag-anak ka. May pamilya ka. Diba? So, hindi talaga ang tao, mga kapatid, makapag-iisa. Ituloy natin ang pinag-aaralan natin. Bakit mahalaga ang tinatawag na fellowship? Alam natin, mga kapatid, we cannot walk the Christian life alone. Hindi natin kayang mabuhay sa pagiging Kristiyano na nag-iisa. Amen. Hindi po matatawag isang Kristiyano nag-iisa. May narinig akong patotoo, mga kapatid. Ang sabi niya, buhay pa rin si Papa. Kahit wala akong simba-simba, malakas ako. Sabi ni Papa, huwag mong sinungalingan ang sarili mo. So, we cannot walk our Christian life alone. At alam natin, fellowship or a Christian fellowship is not just about spending time together, it's about growing together in Christ. Hindi lang tayo nag-aaksaya ng oras, nagpapalipas ng oras, kundi ito ay oras na tayo ay sama-samang lalago sa ating Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Relationship shared among believers. Ang pagiging Kristiyanong pagkakatipon, ito raw po ay malalim at makahulugan na relasyon na kung saan tayo ay nakikibahagi o nagbabahagi sa tinatawag na yung mga manampalataya ay nagkakaisa sa Panginoon. Amen. Christian fellowship is not just social interaction, but it is a spiritual connection. Kaya itutuloy natin, mga kapatid. Number 4, why fellowship is important. It's because we experience the presence of God. Pastor, naranasan ko naman ang presensya ng Panginoon sa bahay. Yes, totoo. Sa prayer devotion, maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Pero mas masaya kapag may ka-fellowship ka. Mas masaya at mas maganda na mayroon kang nakakasalamuhang mga Kristiyano. Nung General Conference, mga kapatid ko, amen? Devotion pa lang sa umaga, ang sarap sa pakiramdam, makita mo maraming pastor at mga kapatiran mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa sa abroad, pumunta para dumalo ng General Conference. Next year, ang General Conference sa Davao. Parang hindi kayo excited. Kung gusto niyo makarating, mga kapatid, makakarating kayo kasi sa Davao. Amen. Gaganapin doon sa kingdom. Doon gaganapin sa kingdom. Hindi, biro lang. So, fellowship, pag nasa fellowship tayo, we experience the presence together. Mga kapatid, ang taong hindi nakakaramdam ng presensya ng Panginoon sa fellowship, hindi mali ang fellowship, hindi mali ang Diyos, kundi ang tao ang may mali. Diba? Tao magsabi, ang boring naman sa fellowship nyo. Hindi mali ang fellowship. Ang mali ang tao. Kasi sa fellowship, mayroong presensya ng Panginoon. Ano ang keywords natin? Matthew chapter 18, verse 20. Ano ang sabi dito? For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So dito pa lang, dalawa
na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, pinag-uusapan ang salita ng Diyos, nandoon agad ang presensya ng Diyos. Mahirap naman makipag-usap sa walang kausap. Ha? Kausapin mo, "Hoy, kumusta ka na?" "Okay naman." Ikaw, hirap ng ganun. Pero ang sabi ng Bible, kung saan ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa pangalan ng Panginoon, nandoon agad ang presensya ng Diyos. O ilan tayo dito? Ang dami natin. Amen. So, ibig sabihin, sa fellowship natin, mga kapatid, lugi tayo kung hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Diba? Lugi tayo. Kaya pag fellowship, mga kapatid, sikapin po natin na makapagpuri tayo, makapagsamba tayo, mahalugan natin ang papuri, pagsamba ang Panginoon. Lugi tayo. Kasi ang pangako ng Panginoon, kung saan ang dalawa o tatlo, ilan tayo? Napakarami natin. Tapos, ang sabi niya dito, kapag sila nagkatipon sa pangalan ng Diyos, automatic nandiyan ang presensya ng Panginoon. So, yung tao na nasa fellowship, hindi niya maramdaman ang presensya ng Panginoon. There's something wrong sa kanya. Diba? Kaya sa fellowship, mga kapatid, kailangan magpupuri tayo. Kailangan sasamba tayo. Kailangan tatawagin natin ang Panginoon. Kailangan luluwalhatiin natin. Itataas natin ang Panginoon para maramdaman natin ang kanyang pagkilos sa buhay natin. Kasi ang sabi dito sa notes natin, when we have fellowship, we experience the presence of God. Kaya hindi natin maramdaman ang presensya ng Panginoon. Baka hindi tayo nagpupuri. Baka tagalungod lang tayo. Ikaw ay citizen ng Tanawan, Rizal. O kaya Tayuman, Manila. Taga-tayo lang. So kailangan sa pagkakatipon, mga kapatid ko, meron tayong gagawing pagsamba. Kaya narito tayo sa simbahan, nag-fellowship tayo, siguraduhin natin, mga kapatid, na ang papuri na ibinibigay natin sa Diyos, nalulugod ang Panginoon. Diba? Nalulugod ang Diyos. Ito lang akin lang ito. Paano mo masabing nalugod ang Panginoon kapag sinamba mo siya? Una, malugod ang Panginoon kapag sinamba mo siya. Siyempre, nandoon na yung humingi ka ng tawad, naglinis ka, diba, sa devotion. Lord, siyasatin mo ang puso ko, isip ko. Maliban doon, mga kapatid, masasabi mong tinanggap ng Panginoon ang handog mo kung ramdam mo ang presensya niya. At pangalawa, kung ramdam mo rin ang palakpak mo, ramdam mo rin na nagpupuri ka. Kasi isa, magpuri tayo, wala sa gana. Ang nagpupuri, yung mata, kung saan-saan nakatingin. Uy, mahulog eh! Wala sa isip yung pagpupuri. Pumapalakpak na, pero naglalambay yung kaisipan. Kaya mga kapatid, sa fellowship, kailangan ang focus natin, walang iba ang Panginoon. Ang isip natin, walang iba ang ating Panginoon. Kasi ito yung panahon para muli natin maramdaman, umapoy tayo muli, lumakas tayo muli sa presensya ng Panginoon. Lumakas muli ang ating panampalataya. Everybody say amen. Palakpakan natin si Jesus. So the importance of friendship, number 4, we experience the presence of God. Pangako ng ating dakilang Panginoon yan. Panglima, mga kapatid, fellowship reflects the love of God. Ang fellowship na po ay nakikita ang pag-ibig ng Diyos. John chapter 13, verse 35, by this, everyone will know that you are my disciple if you love one another. Dahil dito malalaman na kayo'y aking mga disipulo kung kayo'y magmamahalan sa isa't isa. Tandaan natin, real fellowship is a testimony that Jesus is alive, that Jesus' love is real. Bakit nagkakasundo tayo? Bakit nagkakaisa tayo dito? Sapagkat lahat tayo nakaranas ng biyaya, pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nakikita nila, bakit ang saya nyo sa simbahan nyo? Bakit dumadalo kayo sa gawain ninyo? Sa
mga gawain sa simbahan nyo. Ito ay patunay, mga kapatid, na naramdaman natin ang tunay na pag-ibig ng Panginoon. At ang mundo, ang sabi dito, makikilala nila na tayo'y mga Kristiyano. Diba? Tandaan natin, mga kapatid, sabi dito sa John chapter 13, verse 35, if we have the fellowship, diba? Malalaman, everyone will know that you are my disciple. Diba? Ano ang sabi ni Haring Solomon? Ang bakal, nagpapatalas ng bakal. Iron sharpeneth iron. Diba? So, ibig sabihin, dito mga kapatid ko, makikita ng mundo, ng mga tao sa Pilipinas. Itong mga Pentecostal sa Balato, nagkakaisa sila, nagtutulungan sila, nagmamahalan sila. Ito ay mga anak ng Diyos. Napakagandang isipin, mga kapatid ko. Something powerful happens when believers unite in worship. Grabe, no? Naniwala ba kayo may nangyayaring kakaiba kapag tayo ay nagkakatibong? Bigyan ko kayo ng halimbawa, mga kapatid. Kung bakit mayroong kakaibang nangyayari. Hindi nyo ba napapansin, kung tuwing may pagkakatipon ng Kristiyano, ang daming hadlang? Pansin nyo ba yun? Pero kapag hindi pa oras ng pagkakatipon, wala ka namang ginagawa. Parang walang hadlang. Pero pag oras na ng prayer meeting, bigla mong maalala, masak na nakalan ako. Yung labahan ko, yung sinambay ko, yung bakang nalawin pa. Bigla mong maalala, daming hadlang, mga kapatid. Amen. Kasi there is something happen when we have fellowship. Ang job mo nga, nagkakaisa din yan sila. Nagkakaisa sila kung paano tayo tuksuhin, paano tayo guluhin, paano tayo sirain. Nagkakaisa yan sila. Paano tayo hadlangan. Nagpaplano din yan sila. Amen. Sangayon kayo na may planong masama ang job mo? Amen. Pero salamat na lang. Kung ang job mo may planong masama, ang Diyos may magandang plano sa mga tao. Lalo na sa mga anak ko. Jeremiah 29:11, may magandang plano ang Panginoon doon. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo saan? Sa fellowship. Bakit? Let the world know that we are a follower of Christ. Let the world know that we experience the true love. Ang sanglibutan, naghahanap ng totoong pag-ibig. Kanina, may kinasal ako, sabi ko, kahit gaano karami ng pera nyo, kung wala ang Diyos sa inyong pagsasama, hindi matagumpay ang pagsasama nyo. Sa isang relasyon, kahit maraming pera ang mag-asawa, kung walang Diyos sa kanilang buhay, hindi matagumpay ang relasyon. Bakit? May mga maraming tao, marami silang pera, pero nagkakahiwalay lang din naman. Broken family. Bakit? Ang tunay na tagumpay sa anumang relasyon, walang iba, kasama palagi ang Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag nasa fellowship tayo, magtatagumpay tayo. Diba? Magtatagumpay tayo. Pero kapag nag-disfellowship tayo, ibig sabihin ng nag-disfellowship, inalis mo yung sarili mo sa fellowship, ang diablo nakaabang. Diba? Nakaabang ang diablo. Meron pang ang kwento sa Biblia. Kapag ang isang masamang espiritu umalis, at naisipan niyang bumalik doon sa lugar na inalisan niya, at madatnan niyang ito ay tiwangwang, walang laman, anong sabi ng Biblia? Tatawagin niya ang pitupang mas malalala, malubhang espiritu. Kaya mga kapatid, delikado na mag-disfellowship tayo kasi
mas masahol pa ang kanyang kalagayan kaysa sa dati. Mas matindi ang kanyang kalagayan. Kaya salamat sa Panginoon, tayo ay sinilyuhan, tinatakan mga kapatid ng banal na Espiritu. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag niyong pighatiin ang banal na Espiritu na kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng pagtubos. Grieve not the Holy Spirit whereby ye are sealed until the day of the redemption. Kaya babalik ang Panginoon dito para kunin ang kanyang mga anak. Kunin niya. Kung bumalik ang Panginoon, sino gusto sasama? Kung ngayon, biglang alanganin yung email nyo. Kung mag-rapture ngayon mismo, mamaya hindi na tayo makalabas dyan sa pintuan ngayon mismo, handa pa tayo? Handa pa tayo? Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Hindi natin alam mga kapatid. In a blink of an eye, babalik ang Diyos. Kaya sabi ni Propeta Amos, maghanda palagi. Maghanda palagi. Pero aminin natin, nakakapagod ang paghihintay. Naranasan nyo ng maghintay? Nakalangkag ba gano'n? Kahit na dito sa prayer meeting, yung mga nauna, nalangkag yan. Maghintay. Mga kapatid, huwag kayong magpahintay. Nalangkag yan sila. Diba? Ganyan din sa Panginoon. Naghihintay tayo sa pagbabalik ng Diyos. Kaya habang naghihintay tayo mga kapatid, mapasumpungan tayo ng Diyos na handa, masigasig, tapat na naglilingkod sa Diyos. Kasi kung bumalik ang Panginoon na hindi tayo handa, Lord, mag-backslide muna ako, tagal mo naman bumat. Paano kung pag-backslide mo, saka bumalik ang Panginoon? Kawawa. Kaya mga kapatid, habang naghihintay tayo, hindi natin alam ang pagbabalik ng Panginoon, manatili tayo sa pagkakatipon. Manatili tayo na naglilingkod, na masaya, masigasig sa Panginoon. Manatili tayo. Kasi mahalaga ang fellowship. Pag nag-disfellowship tayo, tayo ang kawawa. Tandaan natin, God will remain God even without a man. Ang Diyos mananatiling Diyos kahit walang tao. Pero ang tao, ewan ko lang. Ewan ko lang. Amen. Kahit ako, pastor, hindi ako panghinayangan ng Diyos. Bakit? Sa harapan ng Panginoon, isa lang tayong singaw. Sa harapan ng Diyos, isa lang tayong alikabok, alabok sa lupa. Sa harapan ng Diyos, maliit na bagay lang tayo, pero salamat na lang mga kapatid. Kahit wala tayong halaga, pero ang tiningnan ng Diyos sa atin ay isang bagay mga kapatid ko na mahalaga. Sa iba wala tayong halaga. Pero yung walang halaga, binigyan ng Diyos ng halaga. Kaya manatili tayo sa fellowship, palapakan natin sa Diyos. Pag-anim. The importance of fellowship because we use or we exercise our spiritual gifts. Nagagamit natin yung kaloob ng Panginoon. Lahat po tayo may regalo na natanggap sa Diyos. Pero hindi lahat ginagamit at hindi lahat gusto magpagamit. Amen ba? Lahat tayo may regalong tinanggap sa Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, tuklasin, stir up the gift which thou received. I-stir up natin ito. Saliksikin natin ito. Tuklasin natin ito. Amen. Alamin natin, Lord, ano ba ang regalo mo sa akin? Ano ba ang spiritual na kaloob mo sa akin? Amen. Minsan, alam mong may gift tayo, pero ayaw natin. Kahit, alam niyo mga kapatid,
ang pastor, ito lang ay pananaw ko lang ito. A pastor, hindi ko sinasabi kasi pastor ako. Kundi, pananaw ko lang, ang pastor, pinagkalooban niya ng 9 gifts. Pero hindi lahat nag-operate at the same time. Yung 9 gifts, ibinigay yan sa pastor, pero hindi lahat at the same time mag-operate yan. Ngayon, ang pastor, nakikita niya yung may mga talent. Alam niya yung may talent na ayaw magpagamit ng talent. Sa parable of the talent, ang ayaw magpagamit sa tinatapon. Sa apoy. Ano sabi? Yung 5 binigyan, yung isa binigyan ng 5, nagpagamit. At nagkaroon pa siya ng 5 talento, naging 10. Yung isa binigyan ng 3, nagpagamit, kaya nagkaroon siya ng 3, naging 6. Yung isa, binigyan ng isa, hindi ginamit, natakot. Hindi lang siya natakot, naging tamad siya. Naging tamad siya. Kaya ano sabi niya, nung araw na bumalik ang Panginoon, alam kong hindi ka naman ganito-ganyan, nagsumbat na siya. Kaya ano sabi niya, tinawag ko. Ano sabi ng Panginoon? Isa kang tamad na alipin. Diba? Kaya mga kapatid ng pastor, nakikita niya yung sino yung may talent. Kaya kapag tayo ay pagkalooban ng talento, mga kapatid, hindi natin ito pinapagamit para sa tao. Ipagamit natin ito sa kapurihan ng Panginoon. Meron ako doon yung people sa Catanduanes, sintonado. Kahit anong kita talaga, hindi ko alam mo kung anong kita. Pero sa kanyang willingness na magpagamit, mga kapatid, gumanda yung boses. Napansin ko, sabi ko, ganda pala ng boses. Ang taas pati ng tono niya. Kaya pala hindi ko makuha yung boses kasi low-key ako. Siya pala high-key. Tapos habang tumatagal na nagpapagamit siya sa pag-awit, mga kapatid, amen, gumanda yung boses. Palagi na siyang nasa tono. Maganda umawit, magaling na umawit. Kasi ipinagamit sa Panginoon. Tandaan natin, God is not concerned of our talents, of our ability, rather. God is not concerned about our ability. God is concerned more on our availability. Tingnan natin si Moses. Tinawag ng Panginoon si Moses, Exodus, chapter 3 na ba yun? Sabi ni Moses, hindi ako pwede, Panginoon, kasi ganito, ganyan. Dami siyang reklamo. Panginoon, wow ako. Utal si Moses, siguro, may siyang dila o mahaba ang dila. Dalawa lang yan. Utal si Moses magsalita. Hindi marahil, hindi siya magaling o kaya hindi maintindihan ang kanyang pananalita. Kaya nagre-reklamo siya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Pero tandaan natin, kahit sa palagay mo hindi ka karapat-dapat, pero ang tingin ng Diyos sa'yo, karapat-dapat ka. So ang fellowship ay panahon, mga kapatid, para ma-stir up ang ating mga spiritual gifts at patuloy natin ipagamit sa Panginoon. Diba? Kaya mga kapatid, pag tayo na nakikita ng pastor, alam nyo ito, personally, may young people ako dito na nakikita, personally, hindi ko lang sasabihin ang pangalan. May young people ako dito nakikita na magiging pastor's wife. Personally, nakikita ako, sabi ko. Pag kami nag-uusap ng mga, aking asawa, nag-uusap kami, sabi na pag-usapan natin, tingnan mo itong mga young people na ito. Ito, magiging ganito, ito. Pero ito, magiging pastor's wife. Ano, pinag-usapan namin mga kapatid. O nakita agad namin. Kasi nakikita namin, kami mga pastor, kita namin yung talent na pinapagamit mo sa Panginoon. Nakikita namin yan.
ibig sabihin, ay si Pastor, lagi akong inasa. Tama talaga ito si Pastor. Palibre talaga ito si Pastor. Ang ibig sabihin niyan, gusto lang mahasa ka sa gawain. Gusto lang mahasa yung talent. Kasi pag nahasa na yung talent mo, God will give you another talent. Napansin niyo ba yun? Dati hindi ka man marunong mag-gitara, pero nung nag-gitara ka, natuto ka na rin mag-keyboard. Dati hindi ka naman marunong mag-MC, pero nung inassign ka sa devotion, napansin mo, marunong ka na mag-MC. Kasi kapag may talentong ibinigay ng ang Diyos, kapag nakuha natin ito, na-exercise natin, na-master natin, nahasa tayo dito, then God will give us another talent. Kaya mga kapatid, ang paglilingkod sa Panginoon, nag-multiply ito. Yung talent, minumultiply ng Diyos. At kapag minumultiply ng Diyos ang talent natin, minumultiply din ng Panginoon ang blessings sa buhay natin. Di nyo ba napansin, nung nagpagamit kayo sa Diyos, pinagpala kayo ng Panginoon? Wala akong kausap. Kaya mga kapatid, magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi fellowship is our time to use and exercise our spiritual gifts. Paano ito? Hindi pa natin napapag-usapan ang spiritual gifts. Hindi ko pa yan natuturo. In some other time, ituturo ko ang spiritual gifts. At masayang pag-aralan at i-discover ang spiritual gifts. Humingi kay Lord. Anong sabi ni Pablo? Nasa inyo ang masigit na kaloob. Desire for more excellent gift. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, humingi tayo, Lord, bigyan mo ako, Panginoon, ng spiritual gift. Ibibigay yan ng Diyos. Pangako yan ng Panginoon, mga kapatid. So dito ko tatapusin. Ano yung pang-apat? Hello? Ano yung pang-apat? Hindi kayo nag-take note, mga kapatid. Bakit mahalaga ang fellowship? Ano yung pang-apat? We experience the presence of God. Panglima, sabi nung anak ko si Sakari, diba? Panglima, it reflects the love of God. Ano yung pang-anim? Kakasabi ko lang ng pang-anim. Ano yung pang-anim? Fellowship is our time to what? To exercise and use our spiritual gifts. Hingi tayo ng kaloob sa Panginoon. Ibibigay yan. Kaya masaya sa prayer meeting. Nag-enjoy ba kayo sa prayer meeting? Masaya sa prayer meeting. Kasi ito yung time, mga kapatid, na muling ma-refresh tayo. Pastor, sapat na sa akin ang Sunday. Yes, meron tayong Sunday. Pero mas masaya kapag maraming fellowship. Kaya meron tayong youth conference, ladies conference, men's conference. Pagkatapos mga kapatid ko ng youth conference, mga nanay naman sa Naga City. O diba? June 12 and 13. Mga nanay sa Naga City. So, pagkakataon natin yan. Magkakaroon tayo ng fellowship. Tayo lahat. Mga kapatid. Palapakan natin si Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Sige po, palakpak, papuri, pagsampa, para sa ating iyong Panginoon. Hallelujah! 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 Glory! Glory to God! Glory! Hallelujah! 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 Awit tayo ng isang awit sa ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Awitin natin ang isang awit. This is my desire. Hallelujah. This is my desire. Lord.
sumamba, pasalamat na kaysa kami itaas sa iyong dakilang pagkakas. Salamat, Lord, sa biyaya mo sa amin. Salamat sa pagkakas sa amin. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa provision mo sa amin. Salamat sa pag-iingat sa bawat pag-ialay ng mga pag-ulit at pagkakasamaan. Pag-ulit at bagay na hindi maganda. Salamat sa pagpapalain mo, Lord, ang evangelism, pagkain ka ng mga salita, Panginoon, pagpapalain natin sa bayan ng Pilipinas. Sabat sa ayaw, ibiblas, pagmamulong, pagpapala. Salamat, Lord. Panginoon, maging kamas, Lord, thank you for providing blessing, pinasikat, para sa iyong anak, ng people, makadalo sila ng kawalin, para sa iyong mga spiritual, manang-malakal. At Lord, nawa ka sa iyong mag-expose ng iyong banal na spirit, bawat kadalo dito, sa lanog, sa bakal, at tuan. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang pagdalo sa kapatid. So, pag-uminig po sa kanilang pagdalo. Dumalo sila, Lord, na uuwi sila na puno-puno ng iyong presensya. Puspos ng banal na Espiritu. Kami ito, Lord, pagkalain mo yung meditation sa Islam. Salamat sa blessings, sa provision na binibigay mo sa amin. Salamat sa ayaw, pinag-alin, anak, Panginoon, isalagin si Lord, pagdalanas, ganito ako, pag-alin, pag-tulong, i-bless mo ang dalalang ang mga officials, Ryan, Lord, God bless those of you this week. Ingatan mo mga delegates. Lugar na yun, pagpagdating ko sa pagpasok. Pagpalang. Bless mo rin, Lord, at matawag ng Kristo. Pinatan mo rin ang kanay, pagpapalain mo rin. God, sa duty, Lord, ang pagpapalain mo ulit sa mga hallelujah, hallelujah, Lord, ang mga hallelujah, God, salamat po. Salamat.
labis